All right. Welcome back to the Loki Genius podcast. Hello, everyone. For today's episode, I'm your host, Joel De Lima, and we have now Julianne Marasigan. So, grabe nakaka-inspire yung story niya kasi habang nag-scroll lang ako sa Facebook, nakita ko yung isa sa post niya and nakita ko na madami siyang natutulungan and natuturuan ng mga mom na gusto din mag-VA. So, naisip ko na very magiging maganda yung episode ko with her kasi sigurado madaming gusto din maging VA na mom pero hindi nila alam kung paano. So, let's all welcome Julian Marasigan. Welcome po. Hello, sir. Good afternoon. Yun, good afternoon, ma'am. So, kwentuhan mo naman po kami kung paano ka nag-start as a VA kasi um, sa story niyo po, parang madami po kayong napagdaanan bago po kayo nag-start as a VA. Mm. Actually po, 5 years na akong VA. So, Wow. nag-start siya nitong pre-pandemic, Apo. 2019. Actually, meron na, way back 2016, meron na talaga akong account sa Upwork. So, nung time na yun, parang hindi kasi pa ganun kakilala yung industry ng Apo. freelancing, yung work from home, yung mga ganyan. Parang may nagsabi lang sa akin na friend na, uy, try mong magawa ng account kay Upwork. Mm-mm. Yun yung time na nasa corporate pa ako. So, nag-start ako noon and then, nag-create ako ng account kay Upwork that time, 2016. And then, noong 2019, pre-pandemic, kasi before po, meron po kaming sariling negosyo. Mm. Meron kaming mga stores sa Lazada, which is ang aming binibenta ay yung mga watches. And then, nung mga time na yon, nag-start kasi kami 2017. And then, nung mga time na yon, medyo palugi na nung 2019. Kasi Mm-mm. that time, parang okay na ba na i-share ko na? Apo, okay Yung na po. medyo mahigpit pa kasi noong 2017 mahigpit pa si Lazada na pwede kang bago ka makapasok kailangan mong magpasa ng BIR, kailangan mong as in registered ka. So, kailangan lahat ng certificate. So, nung time naman na 2018, parang pumayag na siya na kahit simple ID lang or TIN ID, pwede na makapasok as seller. So, ang nangyari po nun, parang yung mga supplier ng mga Chinese, nakapasok na sila sa Lazada. Mm-mm. That's the time na medyo na lugi na kami. Kasi Mm-mm. hindi na namin mapantayan. So, yung time na yun, parang kailangan kong maghanap ng backup. Kasi nag-full time na kami sa business eh. So, kailangan Mm-mm. kong ng backup para makatawag dito, yung makaahon ba? Kasi that time Apo. meron kaming coaching hinuhulugan. So, yun yung naano ko, yun yung first na sumagi sa akin na itry ko yung pagiging VA. Mm-mm. So, may mga pumapasok sa mga madaling salita, may mga pumapasok, pero per project lang. Mm-mm. So, hanggang sa dumating na yung 2020 na pandemic, yun, medyo talagang nag-focus na ako doon, nag-start na ako. Yun, Mm-mm. yun yung start ng pagiging VA. Ano po yung pinakauna yung naging offer? Like service? Ang una kong naging offer, actually hindi ko nga rin alam kung paano gawin yun. Yung lead Ah. generation, Mm-mm. yung kukuha ka ng leads through email, kukunin mo yung email, contact numbers. Hindi ko pa rin alam paano gamitin that time yung Apollo, Mm-mm. yung mga lead scraping tools na Mm-mm. kailangan. Pero, syempre, mabuti si Lord. So, yung client na nakuha ko that time, training niya ako para gawin yun. Paano gawin yun. So, yun yung start From Upwork po. From Upwork ng yung first client niyo po. from Upwork. Wow. Yes, Yun. first client. Grabe. Tapos, after po nung nakapag-start po kayo sa work na yun as lead generation specialist, Mhm. nag-niche down po kayo or naglipat kayo ng other service or hanggang ngayon lead generation pa rin po ang ginagawa ninyo? Hindi, ano na siya, parang mas more nag-focus ako sa general VA. Mm-mm. Kasi di ba pag Gen VA ka, pwede mo rin gawin yung lead Ah, scraping, ah. pwede mo rin gawin yung video editing, social media manager, yung mga Ah, ah. ganyan. So, nag-focus ako sa general VA talaga.
Kasi parang mas mabilis makakuha talaga ng client pagdating sa gano'n na Mm, service na offer. So, mm, mm. sa experience niyo po, ma'am, saan ka pinakamabilis nagkakaroon ng client? Hanggang ngayon po ba sa Upwork pa rin kayo nagsosource ng client or may another platform kayo na ginagamit para makakuha kayo ng client? Actually, parang pantay lang siya kasi yung sa Upwork ko, ang nangyayari, nire-refer ako. Nire-refer ako Referral. ng client ko o Mm-mm. referral. Sa ano naman, sa online jobs PH, yung mga per project din. Pero yun nga lang, hindi kagaya ng mga nakukuha kong client sa Upwork na nagtatagal talaga. Ah, ah. Pero kasi to be honest ngayon, meron akong dalawang client. Isang Mm-mm. full-time, Mm-mm. yun yung general VA, ang industry namin ay construction. And then yung pangalawa ko naman na part-time, it's Amazon naman. Mm-mm. So, hindi na ako naghahanap ulit talaga ngayon. Paano lang, pasulput-sulput lang. Nagtatry lang ako na baka may mabingwit ako para may Mm-mm. outsource ko. Kasi Opo. gusto ko makahelp sa iba. Opo. Kaya lang, at saka pala, kaya hindi ako naghahanap ngayon kasi meron din kaming sariling printing business para Mm-mm. mafokusan ko rin siya. Ang Mm. maganda doon kasi parang nagagawa ko pa rin yung passion ko kahit may dalawa akong client. Kaya nag-stop muna ako talagang mag-hunt talaga ngayon. Opo. Parang yung passion niyo po talaga or on into physical business than virtual assistant. Naging way niyo lang siya para at least makapagkaroon kayo ng another source of income para ma-fund yung business niya. Ay, kasi actually, yung business namin na to na Cavite Print, yung printing business, is bigay din nung second client ko na from UK. Talagang Mm. bago kami maghiwalay, bago mag-separate yung aming mga landas, inassure niya na magkaroon kami ng stable na income. Kasi alam naman natin ngayon, di ba, sa freelancing, parang hindi Opo. mo alam kung bukas meron ka Wala. pang work or Oo. wala na. Opo. So, Ayun. ngayon ma'am, 'di ba halos parang dumadami na din yung gusto maging freelancer, maging VA. Um, ano yung advice mo sa mga beginner na hindi agad-agad nakakakuha ng client? Kasi ang iba mabilis sila ma-discourage. 'Yun. Ano Mhm. yung magiging advice mo sa kanila? Ito lagi ko tong ini-include sa aking sa aking page na pag ikaw ay beginner, dapat handa ka sa mga rejections. Mm. Kasi sabi ko nga, itong freelancing ngayon ay masyadong saturated. Mm. Kapag hindi ka mag-aaral ng skills, hindi ka mag-focus na mag-improve ng mga skills na alam mo, maiiwanan ka. So dapat unang-una ah ready ka sa mga rejections kasi araw-araw hindi mo ako nga parang 2 months pa ako bago nakakuha ng client. How Oo. much more ngayon? That time pa yun way Oo. back 5 years ago. Parang ngayon, parang gusto na lahat maging work from home, Oo. gusto na lahat maging freelancing. So mahirap talaga. Kaya dapat ready ka dun sa mga rejections every day. Pero ang mahalaga, dapat consistent kang nag apply. Mm. Kasi Yeah. alam ko na meron talagang tamang client para sa'yo. Oo, tama kasi sa panahon ngayon kasi hindi mo halos may mga tao na or may mga aspiring VA o freelancer nakakakuha agad ng client hindi dahil sa magaling na sila. Tama, hindi dahil sa True. skilled na sila. Madalas Mm-mm. consistent lang talaga sila sa pag-apply and Mm-mm. ginagawa talaga nila yung best nila para makaland ng client. Like trying Mm-mm. multiple platforms, LinkedIn, Upwork, online Mm-mm. jobs, and Facebook din. So, TikTok, may mga Mm-mm. nakakakuha din ng client sa TikTok. Depende sa ino-offer mo na service eh. So, more Mm-mm. on, ano talaga, parang maging desidido ka sa pag-VA kasi kailangan malakas yung loob mo dito talaga. Yes. Tsaka dapat resourceful. Oo. Kasi kagaya niyan sa page ko, kunyari, di ba nag-post ako ng tungkol sa isang content about sa VA. May iba pa rin, kahit nakalagay na doon lahat, may ano pa rin ng Mm-mm. how. Di ba dapat as a VA or aspiring VA, dapat resourceful tayo kasi meron naman ng YouTube, meron ng Mm-mm. Google. Tama. Pwede mo na siyang search. Saka, di ba nga, sabi ko din dun sa mga content ko, kaya ka nga kinuha as VA nung client para mapadali yung trabaho nila. So, kung magtatanong ka pa at magtatanong sa kanila, madadagdagan pa yung trabaho nila. So, Oo. dapat saka ka magtanong kapag nagawa mo na talaga lahat ng pwede mong gawin.
Yan. Ayun. Yan din yung isa sa mga advice na natutunan ko sa first na client ko. Kasi before, nung nagkaroon ako ng first client, wala Mhm. pa talagang alam sa pagiging social media manager. Kasi yun yung first na Mhm. client na work na nakuha ko. Wala akong alam sa social media and sa pag-VA. After a month na paghahanap ko ng client, after a month, nakakuha ko ng client. Naging Mhm. full-time client ko siya for 2 years. And, Oh, and galing. sabi niya sa akin, kinuha niya ako hindi dahil sa marunong ako. Kinuha niya ako dahil Mhm. sa attitude ko, the way ko siya i-message, the way ko siya i-chat. Mhm. Kasi nung first na interview namin, hindi ako pumasa. Never ako Mhm. pumasa sa interview kasi hindi ako magaling mag-English. Hindi ako Same marunong tayo. hindi ako marunong mag-communicate ng service ko. Nagtatanong siya sa Mhm. akin paano daw ako mag-schedule ng mga post. Sabi ko, i-post ko lang po sa Facebook ng ganito ganyan ng ganitong oras and all. Wala akong alam sa social media scheduler. Anything, wala. Oo. Pero after ng ano namin, ng call, ng interview, Mhm. naghanap ako ng mga content niya and ginawan ko ng ginawa ng content. Mhm. Nag-send ako sa kanya ng content na ganito ang content, ganito ganyan. Since mayroon akong konting alam sa pag-edit-edit, Mhm. siguro na-hire niya ako hindi dahil sa marunong ako, kundi dahil sa attitude ko, sa pagiging Oo. enthusiastic ko. So, yun din ang isa sa minsan sa mga sinasabi ko sa mga gusto mag-VA na hindi mo kailangan i-communicate yung skill mo kasi ngayon Mhm. madami na ang nag-hire hindi dahil sa skills. Tama? Mhm. Madami na ang nag-hire dahil sa attitude. Mhm. Yun. So, yun yung isa sa mga palagi ko sinasabi na maging ano ka, maging ikaw lang sa Mhm. paghahanap ng client, sa pagkakausap ng client kasi may mga client naman na mabait and kailangan mo lang talaga i-communicate kung ano yung kaya mong gawin. Tsaka yung ano, meron kang initiative. Tama, Kasi yun kagaya pa, ng number ginawa one. mo, 'di ba? Hindi na kailangan sabihin pa ni client kung anong gagawin mo. Siyempre dapat iti-take natin, ito kasing pagiging DA natin, hindi mo lang siya iti-take as work eh. Parang business partner kayo Mm-mm. nung client. So, kailangan gagawa ka ng paraan para mag-grow yung business nyo. Kasi Mm-mm. once naman na naging successful yung business ni client mo, for sure kasama ka niya. Mm-mm. Yun din yung nasa mindset ko. Kaya ngayon, kaka 3 years ko lang last Saturday dun sa full-time ko ngayon. Wow. So, salamat sa Lord yun. Grabe. Ang ganda kasi kapag nakahanap ka ng ganyan na client na parang ayaw ka ng bitawan. Na kasi nga, Mhm. napakita mo din kasi yung value mo sa kanya. Na parang siya na lang ang Mhm. magsasabi na ngayong month or next month, i-increasean ko yung sahod mo, ganito, ganyan, para Mhm. huwag kang umalis. Yan din yung something Mhm. na na-experience ko before, pero nag-resign talaga ako sa client na yun kasi hindi Mhm. about sa income kasi malaki na talaga yung kinikita din. Tapos siya lang ang client ko. Because something na I want growth, something na gusto ko ng bago, gusto ko ng Mhm. bagong client or maraming client, magkapag-start ng sarili kong podcast, parang ganun. So, Mhm. nag-resign ako. Sabi niya sa akin, wag na ako umalis. Dadagdagan niya yung sahod ko. Sabi ko, kailangan ko para sa growth ko din. So, yun. Mhm. Something na minsan, may mga bagay tayong gustong gawin. Noon, pangarap ko maging VA. Pero nang nandun ako sa posisyon Mhm. na yon, parang gusto ko pa ng something na iba. Mhm. Ang ibig kong sabihin is, minsan may mga bagay tayong gusto pero may mas gusto pa pala tayo. So, wag tayong Mhm. matakot na mag-try ng paiba-ibang bagay kasi wala namang masama, 'di Mhm. ba? Wala namang magsamang mag-try. May mga tao na nag-fail pa lang sila sa isang bagay, ayaw na sumubok. Hindi pa nila Mhm. nasusubukan. So kayo po, Mhm. since nakapokus po kayo mag-inspire sa mga mom na gusto mag-VA, paano nyo po sila natutulungan gamit yung page ninyo? Or may system ka po ba paano tulungan sila? Ano po yung ginagawa ninyo? Ayun nga, parang, kasi kaya ako nag-come up sa page na to. Kasi nga, kagaya nung nakwento ko sa'yo kanina na dumating sa point na nalugi kami Mm-mm. ng negosyo. So parang ako as a mom that time, alam mo yung ultimong gatas ng anak ko hindi ko na mabili. 10 pesos na lang na beer brand yung bibili namin para sa kanya. So napakasakit bilang nanay yun, diba? So Mm-mm. doon ako nag-come up na alam ko may mga kagaya akong nanay na ganun yung situation na gusto nilang it's either makatulong sa husband nila, makatulong sa pamilya nila. Kaya Mm-mm. nag-come up ako ng page na to
na ang ginagawa ko is, ayoko din kasi, mahirap kasi yung ano 'di ba, yung pag nag-video ka, i-edit mo pa, yun yung mahirap 'di ba? Oo. Ikaw, na-experience mo yan. So parang ako, kasi marami akong ginagampanan din, pastor's wife din ako. So parang, Mm. ang ginagawa ko na lang, everyday, meron akong pinopost related doon sa pagiging VA or di kaya naman, meron akong group, doon ko Mm. naman sila sinesendan. Nung nakaraan, nagawa ko ng channels para at least meron silang way na, actually maraming nagme-message, hindi ko lang talaga sila na re-replyan lahat. Kaya Mm. ang ginagawa ko, kung may mga tanong, parang yun na yung nagiging content ko. Kunyari, Oo. may nagtanong ng tungkol sa ganun, yun ang ipopost ko. Oo. So, yun yung ginagawa ko ngayon And kapag talaga. may same na question, isend mo lang yung post mo. Mhm, yun, Parang ganun. tama, yun. Kaso nga, sa channel na lang, doon ko na lang Oo. sinisend para updated sila. Oo. Ngayon, ma'am, may question ako para sa'yo kasi yung, ang asawa niyo po, pastor. And isa din sa Mm, mga content ko lately na ang about sa career and faith. mm. Paano paano po affect apekto sa inyo or parang ano po yung impact sa inyo na malakas yung faith nyo at the same time yung paano siya nakakaapekto sa career ninyo? Parang ganun. Ayun, ah, malaking bagay kasi yung ano eh, yung may faith ka sa Ah, Lord. Parang, ayan nga, dumating kami sa pinaka lowest point ng buhay namin. So, kung titingnan mo, yun yung ginamit ni Lord para oo. makarating ako sa ganito, sa kanila to. Siya din, alam ko naman na siya din yung nagbigay ng client ko. So, malaki yung na bibigay sa akin ng faith ko eh, na lalo pang tumatatag, lalo pa siyang Oo. nagdidip, lalo pa akong ano ba to, lalo pang, kumbaga lalo ko pang gusto makilala si Lord sa buhay Mm. ko sa pamamagitan nito. So, syempre, hindi naman lahat kapareho nung nangyayari sa akin. Pero alam ko na nabibigyan ko silang inspiration regarding man sa faith o Mm. regarding din sa work. Oo, napaka-importante kasi ng isa din sa mga advocacy ko talaga is ma mas mapalapit yung mga tao na naniniwala sa akin Mm. sa Diyos sa pagtupad ng pangarap nila kasi sobrang importante Mm. talaga ng faith mo sa pag-achieve ng pangarap mo kasi dumating din kasi kami sa point na zero talaga, wala, negative zero Mm. pa, Mm. negative something pa. And Mm. dahil sa belief ko, sa lakas ng belief ko talaga sa Diyos, parang inangat kami bigla na parang Mm. hindi ko alam saan galing yung opportunity na parang pinipray ko Mm. lang siya before pero nangyari siya lahat. Na hindi mo namamalayan Mm. na nangyari na siya. Kasi consistent ka lang na nagpipray, ginagawa mo yung best mo. And hanggang sa marirealize mo na lang na yung pinagpipray mo is binibigay niya na. May mga Mm. tao kasi na kakapray pa lang nila, nag-doubt na sila agad sa presence ng Diyos sa kanila. Tama. Na Mm. parang, eh di, wag ko na tong gawin kasi parang wala man nangyayari. Hanggang sa hindi na sila nag-pray, hindi na sila naniwala na ibibigay sa kanila, kaya walang nangyayari. So kapag kinonect natin siya sa career natin, madalas kapag meron tayong gusto, may pangarap tayo ma-achieve, may business tayo, may career goal tayo, hindi talaga siya ganun kadali makukuha. Tama? Pero Mm. kapag sobrang lakas ng faith natin, parang hindi siya nagiging mahirap. Mahirap siya. Pero parang lilipas lang yan, part yan ng progress, and mas lalong Mm. lumalakas yung loob natin kahit mahirap. 'Di ba? Mm. Tsaka minsan kasi, pag nag-pray ka, hindi naman pwedeng instant Oo. ibibigay na agad ni Lord sa'yo. Mm-mm. Minsan kasi tinitest ni Lord yung character mo kung ready ka na bang tanggapin yung Oo. blessing. Kapag hindi pa, syempre hindi niya pa yun ibibigay. Ibig Oo. sabihin, meron bang gustong mabago sa'yo si Lord para Mm-mm. pagdating ng blessing na yun, handang-handa mo nang gawin o handang-handa mo nang saluhin yung blessing na yun. Oo. So, Something yun like naniniwala. na parang dapat deserving ka muna sa bagay na gusto mo. Sinishape yung character mo. Oo. Oo. For example, naghihingi ka ng 1 milyon, 1 milyon na savings, pero hindi pa pala kaya ng character mo i-handle yung 1 milyon. Baka isang Mm, buwan, ma-spend mo lang yun nang walang mangyari. So, sa struggles true. mo, pwedeng turuan ka along the way kung paano
mag-start ng business, kung paano gumastos ng maayos, kung paano Mm. magtabi ng pera, kung saan mo ilalagay. Mm. Tapos nung na-achieve mo na yung million na savings na yon, kaya mo na siyang i-handle. Sadyang Mhm. minsan masyado lang tayong nabablind kasi nakapokus tayo sa result and hindi na natin nakikita yung benefits ng mga challenges. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga siya is parang something na waste of time yung mga Mhm. problema na mga nalalagpasan natin. Kadalasan, yun talaga yung maging importante na part of to become who we really wanted to be, tama? Mm. Tsaka kadalasan kasi naka-focus tayo dun sa plano natin. Eh, paano Mm-mm. kung hindi talaga yung plano ni Lord yun para sa'yo? So, kaya Mm-mm, minsan tama. nagtataka ka, bakit pag may ginagawa ka, nagpe-failed? Kaya Mm. nagpe-fail kasi hindi yun yung para sa'yo. Kaya matigas yung ulo mo, paulit-ulit mong ginagawa, hindi ka natututo. Hindi mo Mm. nare-realize na, baka hindi pala to yung plano sa akin ng Lord. I-redirect ka niya sa bagong plano niya Mm. para sa'yo. Yun. Tama. Kasi hindi naman talaga minsan nag-aayon sa atin yung mga gusto natin eh. Minsan may Mm. mga ibang plano na Mm. mamamalayan mo na lang, ay, kung ito yung tinuloy ko na plano ko before, siguro ganito yung buhay ko. Kasi Mm. before, mabilisan lang, gusto kong maging politician before kasi I don't have any choice. Ah, I'm from network marketing and then okay. magaling ako magbenta ng mga products, mga health supplements and all. Mhm. Nag-stop ako ng network marketing kasi nagkaroon ng problem sa mga appliance, alam niyo po yun. Tapos Mm. nag-live-in kami ng partner ko, naglipat-lipat kami ng lugar kasi wala kaming work, both kami hindi nakapagtapos ng pag-aaral and magaling na kami Mhm. magbenta. So nagbenta kami ng kahit na ano para commission, para may pangkain kami. Hanggang sa umuwi kami dito sa amin, ang bahay namin nun tabla-tabla lang, yung Mhm. tagpi-tagpi na kahoy. Hanggang Mhm. sa naisipan ko wala na akong ibang source ng income. Nagkaroon kami ng farm, piggery business, nag-loan sa bank, nag-fail din. Tapos Mhm. nag-start ako, nakaisip ako, sabi ko, what if magpolitisyan na lang ako kasi magaling ako makipag-usap sa tao. So nag-run ako ng parang kagawad dito sa barangay namin. Ah, okay. Oo. Tapos hindi ako nanalo. Yun. Buti na lang, hindi ako nanalo. Kasi kung nanalo ako, Mhm. hindi ako nakapag-VA. Kasi sobrang busy ako niyan, syempre sa barangay, sa mga ginagawa and all and all. Tapos, so magkano lang naman ang kinikita, di ba? Ng sahod ng kagawad. Pero, para sa akin before, parang okay na yun kasi para may makain lang, may pang gastos lang. Pero, Mhm. nung nalaman ko yung VA dahil sa partner ko, sinabi niya kasi sa akin na itry ko daw ang pag-VA kasi parang pwede daw sa akin. Tinry ko, after a month, nagkaroon ako ng client. Yun na yun, doon na nagsimula. So, minsan may mga plano talaga tayo na akala natin yun na, pero may mas malaki palang plano ang Diyos para sa atin. Yun. So, yun ang palagi kong Alam mo, parang kinukwento. pareho rin tayo ng ano eh. Parang pareho tayo ng situation. Mm. Kami, dumating kami sa point na meron kami, may kotse kami, may Mm. business kami. Pwede rin kasi na-mishandle natin yung binigay ng Lord. Oo, tama. Alam mo yun. Mm. Baka hindi natin hinawakan ng tama, kaya nga rin nawala sa atin. Oo. Kami, honest kami doon, hindi kami naging magandang katiwala ni Lord doon sa mga blessing na binigay sa amin Mm. that time, kaya nawala. Mm. Yun. Same talaga. Sa akin din kasi, nung nasa network marketing ako, 3 years ako sa network marketing kasi nag-drop out ako ng college, second year college, nag-aaral ako ng civil engineering, nag-drop out ako kasi nag-join ako sa Mm. network marketing kasi gusto ko nang kumita ng pera. Tapos, noon, kumikita na ako noon ng 50 pataas a month sa network marketing. Mm. And bata pa ako. Pero nung nag-stop ako ng network marketing, wala akong naipon and all. Wala talaga. Totally wala. Kasi lahat Mm. ng kinikita ko noon monthly, nagagastos lang lahat. So, isang Mm. lesson na yon. Ang network marketing hindi siya naging pangit na experience sa akin. Kasi doon ako natuto halos lahat ng mga dapat kong matutunan sa pag-business, sa pakikipag-usap sa tao, pagbebenta, pakikipagkapwa. So halos naikot ko yung buong Sorsogon, Albay para magbenta ng product. Mm. So kung may imagine mo, gaano karaming tao yung kinakausap ko everyday. So namimigay ako ng Mm. flyers everywhere. So na-shape din ako doon. So something na Mm. thankful and grateful ako. Siguro hindi yun para sa pera. Kailangan ko yun na-experience hindi dahil sa pera, kundi para sa experience. Para sa Mm. lessons, wisdoms din. Ganon. So, Mm. Ma'am, Ma'am Julian, ngayon, 5 years na kayo nag-VA, ano yung number one advice nyo sa 5 years na experience ninyo?
sa lahat ng experience nyo as a VA, ano yung number one advice nyo sa mga baguhan? sa mga baguhan. Apo. Ayun nga, yung sinabi ko kanina na lagi yung ititreat yung business ni client as business nyo rin. Po. Kasi kapag yun yung ginawa nyo, yun yung nasa mindset nyo. Parang, hindi lang parang, kumbaga, kung magiging successful siya, kasama ka niya. Kasi Oo. ako actually, Sir Jovel, yung, ewan ko kung ikaw, ako kasi, ang tinarget ko talaga, alam mo, mga startup companies. Mm. Kasi ayoko nung, alam mo yung ayoko nung, di ba pag marami yung kasama mo sa isang company, hindi mo maiiwasan na, hindi, lalo na pag may kasama kang Pinoy sa isang company, di ba? Oo. Hindi mo maiwasan na merong ayaw sa'yo, may gagawan ka Mm. ng, sa corporate nga, ganun eh. Oo. Sa freelancing, may ganun din. Aminin man Mm. natin o hindi, may ganun talaga. So, kaya parang ang naging mindset ko, dahil nga, since ayoko din nung ano eh, kasi sabi ko nga sa'yo, weakness ko din yung pag-i-English eh. So, Mm. parang ayoko nung may kasama. So, kung startup yun, alam kong dalawa pa lang kami sa Oo. isang business. Kaya, yun yung tinarget ko. So, nasa mindset ko na once na naging successful tong boss ko, nung client ko, kasama niya ako. Eh, ayun, ito, ako yung may sample or example na ganun yung nangyayari. Parang lahat ng kung ano yung nakukuha ng boss ko. Actually, dumalaw siya last September. Ayoko Wow. kung nakita mo sa page ko. Dumalaw siya dito. Talagang blessing. Binigyan niya ako ng pampagawa ng room ko. Binilhan niya ako ng ergo chair. Dinala ako sa mall. Alam mo yung parang, kasi Oo. lagi din, appreciative din siya na parang pag may nagagawa akong maganda para sa business, sinasabi niya rin sa akin. Isa din yun sa nagustuhan ko siguro kasi binigyan niya ako ng free or ano ba to? Yung kalayaan na gawin ko yung mga strategy na gusto kong gawin na hindi Mm. niya as long na makakatulong sa business. Kasi Mm. di ba may iba na client na boss na parang ito gawin mo, ito gawin. Parang gawin mo lang, gawin para ka Oo. ng robot. Pero siya, parang sa kanya lang ako pagbabawalan pag nakikita niya na hindi na magiging maayos yun. Pero sa mga strategy naman, o sa strategies, talagang nakasupport siya sa akin. Kasi more on building relationship talaga yung pag-VA din eh. Hindi lang siya Mm, basta mm, pag may bagong client, tapos pag hindi nag-work, pass na and all. Gagawin mo lang yung work mo and all. Minsan, kailangan mo rin talaga mag-exceed mm, sa expectation ng client mo. Hindi naman in a way na parang kailangan mo na talaga mag-work ng grabe-grabe. Sadyang ipakita mo lang mm, na parang part ka ng business niya and kaya mo mag-deliver at the same time, concern ka din sa growth ng mm, company. So, yan isa din talaga yun sa napaka-importante. Mafe-feel kasi ng client yun, di ba? mm. Tsaka ano, kasi di ba yung iba parang nakafocus sila sa magkano yung sweldo ko, Ah, ah. magkano yung per hour ko. Pero hindi natin nakikita na minsan may times na hindi talaga, lalo sa akin, startup yung mga kinuha ko. Dapat marunong tayong magtanong na kamusta yung sales, kamusta yung business. Kung talagang meron tayong malasakit dun sa ating client, minsan ikaw yung mag-a-adjust eh. Ako, yun ang ginagawa ko Mm. Tinatanong ko kung, kailangan ko bang mag-adjust sa rate ko? Kailangan ko bang mag-adjust sa hour ko? Yun nangyayari. Pero hindi. Salamat sa Lord kasi sinasabi naman niya na, alam mo, kahit wala akong swelduhin, basta ikaw mapasweldo ko, tuloy-tuloy pa rin yung business natin. So, ganun. Dapat talaga, tama yung sinabi mo magbibuild ka ng relationship sa client. Mm. Yun. So, thank you so much dun, Ma'am Julian, sa na-share mo sa amin kasi something na Mm. hindi naman siya ganun kahirap intindihin, tama. Pero something na dapat Mm. everyday mo as a VA, dala-dala. Something na dapat Mm. everyday mo sinasabuhay mo talaga yung mga ganun na lesson. Kasi sa Mm. industry natin, hindi pwedeng gagawin mo lang kung anong sinasabi. Kasi Mm. kung goal mo is long-term result and long-term din na client and all, kailangan mo Mm. talagang parang galingan and isa puso mo din yung ginagawa mo. Tsaka siguro yung since work from home tayo, hindi natin nakikita yung client natin. Yung integrity.
Mm, tama. Syempre, kahit hindi ka nakatingin, dapat ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Mm. Kasi ikaw din yung magbe-benefit nun kapag naging Mm. maayos lahat ng trabaho mo. And kagandahan pa doon kapag ni-refer ka na, 'di ba? Mm. Ayun, na-refer ako ito, yung pangalawa kong client na Amazon, siya din nag-refer nun. So, ang nakakatawa kasi open din ako sa kanya na, ito, may isa akong client na ganito. Hindi niya ako pinagbabawalan as long daw na nagagawa ko ng maayos yung trabaho. 'Yon. So, grabe. So, something na sana matuto kayo lahat sa mga sinabi ni Ma'am Julian. So, kung gusto niyo pang malaman kung ano yung mga ginagawa ni Ma'am Julian and kung ano yung community na binibuild niya ngayon, Ma'am, paano kanila, saan kanila mahanap and paano kanila ma-reach out, saan ka most active? Yon. So, salamat po, Sir Joel, ulit dito sa opportunity na to. So, kung gusto niyo pong malaman yung mga pinagpo-post ko tungkol sa pagiging VA, pwede niyo ako, mas active ako sa aking Facebook page, which is yung Mami Jolie B. Pero meron din akong YouTube and meron din akong TikTok account. So, same Alright. lang din yan, Mami Jolie B din. Alright. Hanapin ko yung Ayun TikTok po. account mo po tapos i-link ko sa ano nito, sa Sige, episode. sige. Alright. Thank you Sige, so much, sige. Ma'am. Have a great Thank you, Sir night, gabi na. Jovel. So, God bless Oo. you and I hope to see you soon kapag nagkaroon ng Yes. event-event diyan sa Maynila. So, bye-bye po. Okay. Salamat. God bless you.